Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan natin itong nagpakalat ng mga kung ano-anong impormasyon tungkol sa paglabas ng PRRD, no, kahapon, papuntang Hong Kong. Doon sa mga hindi pa po nakakaalam, nagkaroon po ng PRRD sa Hong Kong, no. At nilaunch din yung Grand Rally ng PDP laban slate ng senatorial. Anyway, pag-usapan natin itong mga nasagap natin at magko-komento tayo. Okay, may sinabi dito, may pinost dito si Caio na shinare din natin actually. Sabi niya rito, ay, kala ko sabi ni Jose Castro, huwag maglabas ng unverified, unconfirmed, and walang basihan. Marketing lang pala. Bakit kaya nasabi ito ni Caio? Dahil po dito sa naging vlog ni Jose Castro. No? Sabi nga niya rito, FPRRD, umalis ng bansa. ICC, warrant of arrest. Okay? Ano sabi dito na nag-comment? Pakita natin. Labanan ng fake news ha, unless you really want to arrest him without any reason. Show warrant from ICC, dapat ang headline mo ating. Diba? Dapat kasuhan ng asawa at anak itong si Castro eh. Bakit kailangan mong isama yung mag-ina dyan sa paninira mo kay Duterte? May point on si Neolita Hapal. Ang sabi, this lawyer should be disbarred. Someone should file against this post, malicious post. Siya pala ang fake news, tuwadcom, ito na dapat mo ipatawag sa Kongreso. Ano sabi dito ni Dare to Ask? Nako, PCO, Undersecretary Claire Castro, ikaw din pala, very, very malicious. You are being a cunning lawyer, ha? It was fake news pero malicious. Thousands of OFWs in Hong Kong are entering Southern Studio in Wan Chai to join the pasasalamat kay PRRD with OFW events. Diba? Bakit nila pinapalabas? Bakit sinasakyan to ni Jose Castro? Knowing that, unconfirmed. Galing din sa kanya eh. Hindi yung sinabi niya eh. Sabi ni Global Daily Mirror, just in, the Philippine government remains on alert following reports that the International ICC has issued a warrant against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz assured the public on Sunday, March 9, that authorities are prepared to respond to any developments. Meanwhile, PCO Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro reiterated that the government has a duty to cooperate with international law enforcement agencies if required. There is no confirmation from the palace regarding an arrest warrant, however, as ES Bersamin and SOJ have previously stated, if Interpol requested assistance, the government is obliged to comply. Castro said. Nakita niyo na? There is no confirmation. Kaya kung babalikan natin itong sinabi ni Kaayo dito, akala ko sabi ni Jose Castro, huwag maglabas ng unverified, unconfirmed at walang basehan. Diba? Ano naging comment ko dyan? Darating ang araw na itong si Jose Castro, isa sa pinaka-hated na undersecretary. Would she even care? Kung siya yung isa sa pinaka-hated na undersecretary dyan sa Malacanang ngayon. I don't even know who she is now. Ang sinabi ko sa post ko, I won't be surprised if Jose Claire becomes the most hated Yusek of PCO. Be like attorney Trixie Cruz Angeles. Nung naging PCO secretary, nag-stop sa pagiging content creator. That is what you call delicadeza. Diba? Imagine mo, no, yung mga information na mahawak niya dyan sa loob ng PCO.
Pwede niya bang gamitin yun sa paggagawa niya ng mga content niya? Di ba? Di ba dapat itong si Yusek Castro, mamili lang siya whether maging content creator or maging yung undersecretary ng PCO. She cannot be both. Ano yan, para kang si Rafi Tulfo? Nagko-constituency work ka rin? Kaya kahit PCO secretary ka na, nagbo-vlog ka pa rin or nagki-create ka pa rin ng mga content mo. Diba? Wala bang conflict of interest dyan sa ginagawa mo? Yung si Castro? Hmm. Sabi ko dito, nagpunta lang si PRRD sa Hong Kong bigla nang lumabas ang ICC. Dahil hindi nyo kaya yung crowd na sasalubong kay PRRD. Kaya hanggang sa dulo talagang sisiraan ninyo. At yung nakakatawa, anong sabi ng Solgen at saka ng NBI? Tinawag na fake news ang narinig ni J. Ruiz. Matapos nitong i-anunsyo na we've heard may arrest warrant na laban sa kay FPRRD kahit walang opisyal na kumpirmasyon o notice mula sa ICC. Pinag-resign nyo yung mga tao dyan sa PCO. Para kamo, rather, maglilinis kayo ng dumi nyo dyan sa loob ng PCO. Eh yung dalawang nilagay ninyo dyan sa PCO, wala nang ginawa kundi mag-create ng kalat. Akala ko ba nilalabanan nyo ang fake news? Eh eto mga to, nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Anong tawag mo doon? Ano sabi ni, may post ako nakita dito eh, galing kay Ma'am Malu Tequila. Tingnan natin yung post dito ni Ma'am Malu. Hmm. Yung mga nakita kong post niya dito eh. We have not received any notice or communication from ICC regarding this matter. DFA is the official entry point of such notice or communication as a matter of diplomatic courtesy. Ano sabi ng tungaw na to? We've heard that an arrest warrant has been issued by the International against former President Rodrigo Duterte for crimes against the government is prepared for any eventuality. Tangina, nagpalit kayo ng PCO secretary sa isang mas bugok na PCO secretary. Tapos ito pa sasabihin ng USEC, no confirmation on issuance of warrant of arrest. Sabi ng Manly Garcia, Ruiz can really get over the reporter's mindset. Yet he's supposed to be a strategic chief communicator. Ganun pala eh. Eh sana naman nasagap ni ang chismis niya. Try niya na lang para magkaalaman na. Pares yun na lang, tagal na puro drama. Sabay bawi na naman. Diba? Oh, ang sabi ni Daniel de la Cruz, hindi na naman magkasundo yung mga statement ni PCO, laging salungat. Ah, diba? Di ba, may gap ba tong si PCO secretary at saka si si Yusek? As FPRD is wont to say, wala silang alam, hindi naman sila bright. It is now obvious that only consistent with both Jeroes and his intern. Hyperclear is very inconsistent. Imagine niyo lumabas lang si PRRD, biglang pinakalat na nila na itong si PRRD, tumatakas na. Kita niyo kung gaano kadumi yung laro na ginagawa ng administrasyon ni Bongbong. Hindi nila ma-contain yung number ng tao na umattend. Kita niyo ba to?
Tingnan niyo yung giliw ng mga tao. Can they get this number of crowds sa Hong Kong? See? Ang sabi dito ni NBI Director. On Sunday, shut down the swirling speculation that the ICC has already issued an arrest warrant for former by calling it fake news. Bakit hindi niyo hulihin ngayon yung nagpapakalat ng mga fake news na yan? Bakit hindi niyo sampahan ng kaso? 'Di ba? Hmm. Causing the publication of unverified information. Take note, PCO yan. Tingnan niyo yung pagmamahal ng mga tao. Ito yung ayaw makita. Ito yung pinagtatakpan nila. Kaya gumagawa sila ng komosyon. 90% of OFWs Hong Kong love Duterte. Kita nyo? Tingnan nyo yung tao. Grabe. Grabe ang pagmamahal ng mga tao. Ng mga taong masa sa mga Duterte. Ayan pa, oh. Hindi na nga nakapasok. Ayan pa, oh. Ang dami. Ang daming tao na hindi nakapasok. Diba? Balik tayo sa main issue natin. Imaginein mo, Soldier at saka NBI, sabihan kayo, nagpapakalat kayo ng fake news. Ba't ninyo kasuhan yung mga yun? Ano yung purpose kung bakit sila nag-create ng ganun? Diba? Bakit walang ginagawa ngayon si Torre, hindi ba magpa-file ng kaso sa nagpakalat niyan? Diba? Ang tawag doon, unlawful utterance? Cyber libel? In relation to Article 154? Tama ba ako? Tingnan natin. Article 154. No. Unlawful use of means of publication. Statute to National Amendments, di ba? Unlawful utterance. Wala bang magpa-file? Penalty arrest na may fine ranging. Any person who by means of printing, lithography, or any means of publication shall publish or cause to publish as a news. Ang sabi dito, any person who by means of printing, lithography, or any other means of publication shall publish or cause to be published as news any false news which may enrage the public order or cause damage to the interests or credit of the state. Any person who by the same means or by words, utterances, or speech shall encourage disobedience to the law or constituted authorities to praise, justify, or extol any person who shall maliciously publish or cause to be published any official resolution or documents without proper authority. O, hindi naman pasok yan. Any person who shall print, publish, or distribute, or cause to be printed, publish, or distribute books, blah, 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 blah. Oh, hindi naman kasama yan. Ito,
Any person who by means of printing, lithography, or other means of publication shall publish or cause to publish any news and as news any false news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. So, sino nagsabi, sino naglabas ng mga statement na yan? Kakasuhan ba ng NBI ang PCO for making that statement? No confirmation pero naglabas sila ng ganun? So, sumaklolo ang Solgen at saka ang NBI? Ganun mo lalabanan ng fake news. Diba? Maglabas kayo ng tamang information. Akala ko ba, again, kaya nagpalit ng mga tao dyan sa PCO para malinis kayo. Pero ano yung mga pinalit nyo, mga basura? Diba? Imagine mo, naglabasan sa mga mainstream media. Kaya nga ito ngayon nagiging problema natin eh. Yung mainstream media, yung mga online na yan, nagpapalabas ng mga ganyang balita. Walang patawag. Magpapatawag ba ng investigasyon kung saan at saan nanggaling yan? May mangyayari bang ganun? I doubt it. Kaya ba maniniwala kayo na merong magiging investigasyon tungkol dyan? Sinong una naglabas ng information? May mapapanagot ba kayo under ng Article 154? Siyempre wala, di ba? Ang tanong, sino nag-utos na maglabas kayo ng ganyan? Nakikita niyo yung credibility ngayon ng mainstream media kumpara dun sa mga ordinaryong taong gaya natin. Na nag-create tayo ng public discourse para pag-usapan itong mga bagay-bagay na to. Tumatalino mga Pilipino. Hindi nila sila basta-basta mauulog. Diba? Ano kaya magiging action dito sa pagpapakalat ng maling information na to? Ayan, no? Malinaw na malinaw. Kung sino man yung unang nagpalabas ng balita patungkol dyan, bakit hindi niya kasuhan? Dapat kasuhan. Para masabi niyong patas talaga kayo. Wala kayong pinipili.